Okay? Walang pinagkaiba dun sa mga nakaraang administrasyon na si Bangag ay inaako yung mga proyektong hindi sa kanya. At ibibintang kay Duterte yung mga pangit na ginawa nila. Mga naunang panahon at sa tingin ho natin kinakain itong si Vico Soto ang kanyang mga salita ngayong mga panahon na 'to. Itong mga politiko na 'to, yung kaya ho, wag ho tayong magpadala sa mga pambobola nitong si Marcos Jr. Kita nyo naman ho yung ginawa ng mag-asawa na 'to doon sa napakagandang accomplishment ng administrasyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga hong sinamsam ho nila ang credit doon sa Panguil Bridge. Nakita nyo naman mga kababayan, imbis na DPWH Secretary ang gupit doon sa ribbon, nagbida-bida ho itong si Palaka, siya ho ang pumutol. Ganun ho kawalang ya ang pamilyang nakalukluk ngayon dyan sa Malacanang. At dito rin ho sa video na 'to, pag-uusapan ho natin itong, si Mayor Vico Soto. Akala pa naman natin dati itong, mama na 'to, merong prinsipyo at paninindigan 'no. Akala natin talagang, tatayuan ho niya kung ano yung, pagkamali, tatayuan niya, pagka tama, talagang susuportahan ng, Vico Soto na 'yan. Ngayong mga panahon na 'to, nawalan ho tayo ng bilib diyan sa mama na 'yan. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dito sa PH Update. After ho ng video natin na 'to, hindi lang ho natin ma-download yung, ah, pandesal forum nitong si Attorney Vic Rodriguez. Gagawin ho natin na reaction video 'yun 'no. Napakadami hong magagandang punto de vista nitong si Attorney Vic Rodriguez, doon sa pandesal forum na 'yun at yung mga sagot niya sa media talagang, napakatabaho ng utak ng mama na 'yan. Yan ho ang, mga kailangan natin sa Senado, yung merong paninindigan, merong prinsipyo at matalino. Yan ho mga kailangan natin kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa panawagan na tumakbo itong si Attorney Vic Rodriguez ngayong 2025 midterm election. Hanggang ngayon, di pa rin ho tayo nakakakuha ng malinaw na kasagutan sa panawagan ng ating mga kababayan na dapat tumakbo siya sa Senado dahil kailangan ho siya ng sambayan ng Pilipino. Kung mapanalo ho natin siya, panalo ang sambayan ng Pilipino. Kung hindi ho natin siya mapanalo, hindi pa ho natin iniisip ngayon yan. Ang focus ho muna natin kung paano magpanalo itong mga individual na to para makakita ho tayo ng talagang pagbabago sa ating bansa at mapigilan yung kasamaan na pinaplano ng administrasyon itong si Marcos Jr. Mayroon hong babala itong si Binibining Maharlika dito sa video na 'to para sa mga vlogger makinig ho kayo, makinig. Tayo narinig na ho natin 'tong mga babala na 'to pero do'n sa mga vlogger na nakakapanood sa'tin pakinggan niyo ho mga babala nitong si Binibining Maharlika dito sa video na 'to. Ayun na nga, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo diyan at sa mga gustong sumali sa ating community, click niyo lang ho yung join button para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Bago natin umpisahan yang ano na yan ni Binibining Maharlika, ang mga punto de vista niya kaugnay diyan sa pagke-credit grab ng administrasyon na 'to ni Marcos Jr., pasadahan ho muna natin na mabilisan itong si Vico Soto. Pasadahan ho muna natin na mabilisan ang nangyaring Love for All kahapon diyan sa Pasig 'no. Ayan ho mga kababayan, kung inyong makikita sa inyong larawan, nandiyan ho itong si Marcos Jr., si Risa Araneta Marcos at ang kanilang mayor na si Vico Soto. Kita niyo ho mga kababayan, talagang hindi pwede na ho ba natin tanungin itong si Mayor Vico, ano na ho ba kayo ni Ma'am Shi, close na ho ba kayo, Mayor Vico? Kasi sa mga nakalipas na panahon, isa ho itong si Vico Soto sa mga bumabanat dito kay Marcos Jr. Ito ho ang ilan sa kanyang mga post noong mga panahong iyon. Ito ho mga kababayan. Sino ba 'tong ano na 'to, alin na 'to? Ito ba si ano, si Lilia Pineda? Naku po, si Lilia Pineda ito. Yan na nga ba sinasabi natin? Ito si Lilia Pineda. Ito mga kababayan, ang ilan sa mga post ito si Vico Soto noong mga naunang panahon at sa tingin ho natin kinakain itong si Vico Soto ang kanyang mga salita ngayong mga panahon na 'to. Itong mga politiko na 'to, yung linamon ho sila ng sistema, Akala natin meron ho silang paninindigan 'no, akala natin merong prinsipyo itong mga individual kagaya nitong si Vico Soto. Huwag tayong magpaloko, tama na ang historical, revisionism. Ipaglaban ang hustisya. Ayan ho, Marcos, diktador, di bayani. Yan ho mga kababayan ang, banat nitong si Vico Soto. Sa tingin ho natin yan ho yung nung panahon na ililibing na itong si matandang, Marcos diyan sa libingan ng mga bayani. Marami hong nagkikilos protesta noong mga panahon na yon at isa ho itong si Vico Soto sa mga kumukontra sa pagkalibing nitong si Apu Lakay diyan sa libingan ng mga bayani. Ngayon kung itong mga nag-aano na 'to, nagkikilos protesta para maipatigil yang paglibing na yan nitong si
nitong si Apo Lakay diyan sa libingan ng mga bayani, eh, naiintindihan na ho natin sila ngayong mga panahon na 'to. Talagang naranasan ho nila yung mga pamilya nila, mga kamag-anak nila, yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Naulit ho yung bangungot na dinanas ng ating mga magulang, yung ating mga tito, tita noong panahon ng Rehimen Marcos. Ito mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na 'to, pag-usapan naman ho natin itong si, Palangga Binibining Maharlika 'no, Puwede yung mga naman kami punto de vista mag-usap niya. tungkol Game. sa kung ano yung mga nagawa niyang proyekto sa lugar niya, kung ano yung Mm. kanyang damdamin para sa taong bayan. We talk about monetization. Kasi natanggal daw yung kanyang Facebook monetization during Naku, that time. Ang sabi ko pa sa kanya, sabi ko, Sen, mag-ano ka, mag-appeal ka. Basta tinuruan ko siya ng mga something-something na I know in terms of digital ek. At sa hmm. YouTube, ang dami ng tanong, kaya kinuwento ko yan sa ibang mga friends ko. Parang sabi ko, really? Sabi ko, eto yung pinag-uusapan natin. You're worried about your income, your monetization sa iyong Facebook? At sa dami mo ng pera? Parang gusto kong makilala sino yung ano na yan, senador, senador yung kausap po niya na yan. Sino yan, Sen Aimee, yang, nagwo-worry sa monetization niya? Maraming pera ito. Kilalang Correct. kilala itong taong ito, itong senador na ito. Pero yun yung pinag-uusapan namin. So ngayon, may dumating pa nga na mga pagkakataon na talagang we talk about vloggers and everything and income. Actually, you're not supposed to talk about that pag mga ganun. Ay, ang income, whether income mo sa ospital, income mo sa construction, you're not supposed to talk about that. Private yan unless na gusto mong ibukalkal ang ang income mo, yung mga mayayabang, 'di ba? Nagpapaldo-paldo pa, nagpapakita ng kanilang pera, tapos kinabukasan gurgur na kasi na hold up or something na ganyan. Pero yung mga ganyang Teka lang, balikan ko lang 'tong si Vico Soto. Balikan lang ho natin na mabilisan. 'Di ba nagkaproblema ho siya do'n sa pinapatay yung bagong City Hall diyan sa Pasig? Sa tingin niyo ho ba isa yung pagbanat niya sa mga Marcos kaya nagkaroon siya ng problema diyan sa ano na 'yan, diyan sa City Hall? No, kasi merong umano diyan, merong, umalma diyan sa ano na 'yan, pagpapatayo, 'no? Sa tingin ho natin talagang, kaya kumbaga ano siya, nag-concede na, 'no, sumuko na siya dito sa mga Marcos na 'to. Isinuko na ho niya ang kanyang mga prinsipyo. Kasi kung Marcos, diktador, 'di bayani, ngayon kasama mo sa picture-picture, tapos dumadalo ka pa sa Love for All, yung tito mo kasama pa sa alyansa, si ano, Tito Sen, 'di ba, kasama sa alyansa, wala ho talagang prinsipyo at paninindigan yang mga Soto na yan, kaya wag niyo hong susuportahan sa susunod na eleksyon. issue na ganyan, sa income na yan, personal yan. And it's up to you kung gusto mo magyabang. But ganun pa man, going back down sa ating topic, eto po yung gobyerno ninyo. 109 billion ang target nila pesos. Pagdating ng 2029, that's like after 2028 election. And let's look forward na hindi na nga makaabot si Bangag sa 2028. Kasi yung perang yan, mga kababayan, ang laki, 109 billion. Tandaan ninyo, 2 years na si Bangag. May nakita ba kayo sa inyong mga tax payments? When I say may nakita ba kayong mga progreso ng gobyerno? Ano yung pinapakita ng mga progreso? Yung proyekto ni Duterte. Walang pinagkaiba. Okay? Walang pinagkaiba dun sa mga nakaraang administrasyon na si Bangag ay inaako yung mga proyektong hindi sa kanya. At ibibintang kay Duterte yung mga pangit na ginawa nila. And now, sabi ko nga, you have to be very careful. Dahil Yun na nga ho mga kababayan, kita niyo naman 'di ba, yung, Pogo ano ho bang naging, dahilan ng, dating administrasyon bakit tayo nagka-Pogo, bakit nagkaroon ng online sabong? Wala hong, revenue nung panahon ng pandemya ang, pamahalaan kaya pinapasok ho yung mga ano na yan, yung mga offshore gaming na yan. Pero ngayong pinatanggal na, hanggang sa ngayon nag-ooperate pa rin ho sila. Sinong nakikinabang? Hindi naman ho si Tatay Digong. Sinong nakinabang noong pinapasok nagkaroon tayo ng online sabong, nagkaroon ho tayo ng ano ng, Pogo. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ba, nagkaroon ho ba siya ng mansyon? Saan ho ba siya nakatira ngayon? Siya isang napakalaking palasyo gawa sa pera ng Pogo? Hindi ho. Yung pera ng Pogo na ginamit natin nung panahon ng pandemya, yung lola niyo, tita niyo na nakatanggap ng 10,000 at 5,000 nung panahon na yun, galing ho yun sa online sabong at Pogo, yung revenue na na-generate doon sa mga programa na yon ng pamahalaan o sa mga sugal na yon,
galing ho doon yung natanggap yung ayuda nung panahon ng pandemya. Kaya bago ho tayo maggaling-galingan, maghusay-husayan sa social media, balikan ho muna natin yung mga dahilan. No, kasi kung hindi ho natin alam dahilan, galit tayo, pogo-pogo, kasalanan ni Duterte yan. Nagmumukha lang ho tayong tanga doon sa katotohanan kung ano nga bang nangyari noong mga panahon na yun. Napakapangit ho kasi noon bira sila ng bira. Pogo, totoo naman pogo kay Duterte. Ano ba naging dahilan? Meron ba nagtatrabaho noong mga panahon na yon? Meron ho bang transport, meron ho bang retail, wala ho, sarado ho lahat 'yan. Kaya ngayong mga panahon na 'to binibida nila, winawasak nila 'tong mga Duterte dahil sa pogo. Yung mga Pilipinong gullible naman na nauto nung kampanya nitong si Marcos Jr. at ngayon nauuto sa mga propaganda nila, wala ho talagang mangyayari sa bansang Pilipinas. 'Yan ang tandaan niyo diyan. Nasa gobyerno kayo na mga adik. Gobyerno kayong walang empathy. Nasa gobyerno kayo na power tripper. Nasa gobyerno kayo na manggugurgor, magnanakaw, kidnapper, smuggler. And now, kayong mga kritiko, kayong mga ibang vloggers, gugurgurin kayo. At ibibintang nga sa mga maisog. Hinay-hinay lang ho dahil marami din ho tayo nababalitaan ganyan. Kaya mag-ingat ho yung mga vlogger, mag-ingat. Meron ho talagang mga ganyang usap-usapan, no. Wag ho tayong basta-basta matakot o mabalisa sa mga kung wala naman ho tayong ginagawang masama. Diretso lang ho tayo, wag ho tayong magpa-distract dito sa mga pananakot nitong mga bangag na to, no. Basta ano lang, factual lang ho tayo kung ano lang yung totoong nangyayari, yun lang ho pag-usapan natin. Wag ho tayong mami-make news. Baka puro yun ang hirap, baka puro fake news yung binabanat ng iba. No, pagka puro fake news kayo, binabanat kayo ng banat, wala naman sa lugar, dapat ho talaga kayong matakot diyan. Pero kung pinag-uusapan lang natin dito, yung kung anong nangyayari, kung ano yung mga nababalitaan natin sa social media, kagaya na lamang itong kay Vico Soto, di ba? Noong 2016, binabanatan mo. Ngayon, kasama mo na sa Love for All. Di ba? Yung tito mo, kasama sa alyansa, yun ba dahilan kaya nagpapakaso ka na? Anong toko? See? Tapos tahimik lang kayo. Wag ganun, wag ganun. Kayong Masyadong halata. Palanggang, mga dilawan na mga artista na sumisigaw, Marcos bangag, Marcos adictos. Where are you guys? Nasaan kayo? Nasaan kayo mga Bex? Time. Apektado kayo. Kayong mga content creators. Imagine nyo kung ilan ang mawawala sa inyo. For sure, you're making more than 3 million a year. Wow. Anyang 3 million na yan. O let's say you're making 8 Grabe, million, laki, 10 million. Kasi for sure, yung mga yan, kumikita ng 10 million. Imagine nyo, 10 million is 35% plus 12%, that's 47%. Half of your 10 million, di ba? 47%. Halos kalahati na yan. 10 Okay, million, yung laki niya na, grabe yan. 5.3 million sa'yo, yung 4.7 sa kaba ng bayan. Again, it's okay kung nakikita ninyo yung progression. Diba? Yung sinasabing progresibong bukas na nakita mo na yung wala ng lubak-lubak na mga daan, high-tech na ang lahat, ang mga eskwelahan natin ay bonggang-bongga, ang mga bata, naka-air condition na yung mga bata, saka yung mga estudyante, mga pupils, lahat sila may libro na, lahat sila kumpleto. Ang ating mga lolo't lola hindi na nagmamakaawa, kumakatok sa PCSO, sa DSWD, sa mga putang inang kongresista, senador, para magbigay ng guarantee letter para maibsan ang kanilang mga bills. Kasi ganun pa rin, kukubra ng 100 something billion a year, for 2020, 4 years, di ba? Pero walang progreso yung buhay nyo. You're still in the poverty, lower poverty level. Nasa pinakadulo yung sinasabi ni Lenny na nasa laylayan. And I hope one day Lenny will speak up. And I hope, sana. Lenny, sabi ko nga, Lenny, sana. You are right. Tama ka sa lahat kayo ng camp mo. Tama kayo lahat nung sinabi ninyo sa akin. Remember, Lenny, yung mga amiga ninyo dito sa California, sinabi nyo na si Maharlika ay sumusuporta sa mga Marcos na magnanakaw, mamamatay, mamanggugurgur, klepto. Tama kayo. Ako ay mali. Lahat kayo na nagsabi sa akin noon, ikaw, Maharlika, suportado mo ang mga Marcos na magnanakaw, gurgurin, lahat. Tama kayo eh. Nabudol ako, but where are you? And I hope
you will stand out and speak up, lahat na. Manindigan kayo. Tignan ninyo. Tahimik na. Kayo mga media, baka susunod kayo magurgur. Di malabong mangyari yun. Magugurgur kayo, papatayin. Di malabong mangyari yun. Ito ho, pagpasok nitong administrasyon, anong nangyari dito kay Percy Lapid? Ang tagal na 6 na taon na bumibira kay Tatay Diggs yan, walang nangyari dyan. Ang pagpasok nitong administrasyon na to, doon pa siya gugurgurin. Naknanto ko. Huwag ganun. Talaga kayo ng mga to. But of course, pagalingan na lang kayo ng laro. Napansin nyo, ang mga media ngayon, pag nagtasagot, pag nagtatanong, para kayo mga takot na takot. Ay, ano po, sir, Mr. President? Noong panahon ni Duterte, di ba ang angas nyo? Mr. President. And that's about it. Ibig sabihin, meron pa kayong dignidad noon, meron pa kayong tapang na you can ask questions, any kind of questions sa presidente kasi hindi kayo ginugurgur. Buhay pa kayo eh. Pero pagdating ni Marcos, patay si Percy Lapid. Patay. Tignan mo ang Correct. 6 na taon. Gusto pang isisi kay Tatay Digong yan, ha? 6 na taon hong bumibira yang si Percy Lapid kay Tatay Diggs. Walang nangyari dyan sa mama na yan. Nung inumpisa niya na hong binira itong si Marcos Jr., inumpisa niya na hong binira itong si Boying Remulla, ayun, plakda ang mama. Pero wala nang paninindigan. ABS-CBN, lahat ng mga yan, nasaan na mapapanindigan ng mga yan? Dati ang laman ng diary, ang kanilang mga balita, diktador, kawatan, manggugurgor, biktima ng mga martial law, wala na sila. Ibig sabihin, nilamo na sila ng sistema. At sino lang ang pwedeng magbago sa sistemang ini-enjoy ng mga bangag na yun? Nagugurgor sila ng mga taong anytime gusto nila. Kayo, taong bayan. Correct. See? Kaya nga sabi ko, nung nalaman ko yung balita na, ayun na nga, na papapagurgur nila at ibibintang kay sa mga maisog. You have to, think. Di ba? Kung kayo ay matakot, alam niyo kung ako sa inyo, lalaban na ako ng sabayan. O hindi mo mabaliktad si Maui, I talked to Maui just before ako mag-vlog. Nagkumustahan kami. Ako, no comment ho ako dyan. No comment ho muna tayo dyan. No? Hindi. Ano man ang sasabihin ni Binibining Maharlika dito sa portion ng video natin na to, sa kanya ho yun. Walang ganon. Ayan, matalino yung batang yan. Okay? So yun ang sa inyo. Hindi ko nga alam dito sa mga yung by the way, ito pa. 'Di ba si Torre inilipat sa CIDG. Yan, isa pa yan. Ano ang purpose ni Torre? Naku, yan, nabalitaan ho natin yan. Kung yung KOJC ang trumabaho si Torre, napatahimik yung mga kung ano man nangyari diyan sa KOJC. Nanggulo ho talaga siya doon eh. Marami hong maraming nasaktan, maraming na-trauma doon sa ginawa ni Torre. Ngayon, ang pag-assign diyan sa CIDG dito kay Torre, alam niyo na ho kung sino yung mga susunod na tatrabahuhin ng mga PNP noong ngayong mga panahon na to. Ano ang purpose niyan? Napag-alaman din na ang purpose kaya nilipat si Torre para habulin o gawan ng mga kwento, gawan ng eksena ang mga kritiko. Sino-sino nga ba ang mga kritiko? Number 1, ako. Okay? Number 1. Lahat naman andyan si Harry Roque. Andyan si Glenn Chong, andyan si Vic Rodriguez, andyan ang mga Duterte at iba pa, iba na yung mga ibang vloggers. Yaan kaya inilipat yan si Torre. Kasi namarkahan na siya ni Lisa Canas, pwede pala talaga ito kahit sa harap-harapan, pwedeng maghukay ng walang, pwedeng magsabi na may buhay doon sa ilalim ng lupa at wala siyang pakialam. Basta maghukay siya. Pwede siyang mag-spray ng pepper spray. Pwede siyang manakit. Di ba? Magbitbit siya ng batalyon. Wala silang pakialam. Wala silang takot. Kaya nilang manggurgur. Kaya dyan nilagay si Torre para habulin ang mga kritiko. To silence all of you. Correct. Patahimikin na kayong lahat dyan sa Pilipinas. Kung tahimik kayo, lahat dyan, tumahimik kayo, ako na lang maari ang mag-iisang nagnangabels. Kumbaga, napatahimik na kayo, nabayaran na kayong lahat, ako nagsasalita pa rin. Kasi walang kapalit na halaga. Sabi ko, kahit national
budget pa na trilyon para patahimikin ako. Death lang ang makakapagpatahimik sa akin laban sa mga putang inang kidnapper, snatcher, lahat ng bangag na ito. And I hope kayo mga makitino, makikisig na mga men and women in uniform, na alam nyo na adik si Marcos Jr. ayaw magpa-drug test. Ngumingiwi. Yung kanyang mga appointees ngumingiwi. Sinasabi na mismo ni Cathy Binag. We'll talk about that. Mamaya babalik ako. May show na naman kami ni Cathy. Okay? Mamaya ho, papanoorin natin yung show nila ng dalawa nitong si Ma'am Cathy Binag, no? Pakinggan ho natin kung ano yung update dyan sa bangag issue nitong si Marcos Jr. Siya ho kasi ang isa sa pinakamatapang na nag-expose dyan sa mga kalokohan nitong si Marcos Voices of Jr. Justice. We'll talk about it kung ano man. Nakita ninyo? Lahat alam ng AFP, alam ng PNP, alam ng mga business sector na si Marcos at kanyang ibang mga appointees na pinag-usapan namin yan ni Sas at ni Cathy na nag-a-addict. At ang kanilang rasyonale, ang kanilang justification, it's okay to singot-singot the pulburon kasi it's normal thing sa mga richie-bitchy. So, okay lang sa inyo? Dahil yan ang thinking ng mga walang empathy, ng mga bangag, na okay lang sa mga yaman-yamanan daw sila na magtumira ang kanilang mga anak, mag-orgy, magtsuktsakan, magpalitan ng asawa. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Yun no, talaga ang trip ng mga bangag pagka nakatama na sila kung ano-ano mga pinaggagawa nila, kung ano-anong pinaghahawak nila. No? Nagpapalitan ho sila, nagsaswap sila ng mabilisan. No? Ganun ho talaga mga kababayan. Wala tayong magagawa, trip ho nila yan. Pagka wala ka sa tamang katinuan, kung ano-ano pumapasok sa utak mo, lalo na pagkabangag ka. No? Pati asawa mo o kung sino mang may asawa dyan, dahil nakasakay sa'yo yung kabangagan, ganun ho talaga ginagawa ng mga yan. Totoo naman ho yung sinasabi ni Binibini Maharlika dito sa video na to. Ayun na nga, nailatag na ho natin ang ating mga punto dito sa video na to. Kung di nyo pa napanood, yan ho yung itong si Anggara, linaglag ho itong si Tamba, no? At yung sinabi ni Bibi Sara na itong si Tambaluslos at Saldi ko lang ang may control sa budget ng Sambayan ng Pilipino. Maraming salamat to. I-click nyo lang tong video na to para mapanood nyo yung reaction video natin yan kaugnay dyan sa mga sinabi nitong si Anggara. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Palinat ng Pilipinas. Susunod dito sa video na to, yung kay Attorney Vic Rodriguez. No? Yung mga punto de vista niya, napapakaganda ho ng mga punto nitong si Attorney Vic. Dapat ho talaga mapag-usapan natin yon. At may bahagi sa ating mga kababayan yung pananaw nitong mama. Kasi marami hong mahuhusay dyan, pero yung pananaw nila nakaayon lamang sa gustong mangyari ng administrasyon. Which is, wala akong mangyayari pagka ganun sila ho ang nailuklok dyan sa Senado. Maraming salamat po mga kababayan.